Magandang araw sa bawat isa sa inyo, sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa video nito. Magandang araw sa bawat isa sa inyo. So, nais kong ibahagi sa inyo ang katotohanan patungkol sa pagiging isang born again. O ano ba talaga ang totoong meaning ng pagiging born again? Ito ba ay isang desisyon ng tao na siya ay sumunod sa Panginoon, ay magiging na siya bang born again? Or ito ba ay dahil kabilang ka sa isang grupo na mga mananampalataya, ay ikaw rin ba ay isang born again na? Or kung ikaw ba ay pinanganak sa isang pamilya na born again Christian, ito ba ay, ang ibig sabihin ba nito ay isa ka ng born again? So, itong mga katanungan na to, nais ko itong bigyan ng linaw at kasagutan sa pag-uusapan natin sa araw na to. Ang totoong kahulugan ng pagiging born again. So, the true meaning of being born again. So, makikita at matatagpuan natin ang kasagutan na sa mga katanungan na ito dito sa conversation ni Nicodemus at ng Panginoong Jesucristo sa John chapter 3. So, matatandaan natin na gumawa na himala ang Panginoong Jesucristo at nagkaroon siya ng encounter doon sa mga religious leaders sa temple kasi pinaalis niya nga ang mga nagtitinda ron, ang mga money changers, at gumawa pa nga siya ng whip ng cords para ipagtabuyan sila at palisin sa templo ng Panginoon. So, kinagabihan, most likely na nabalitaan ni Nicodemus kung anong nangyari doon sa templo. So, pumunta siya ngayon pasikreto sa Panginoong Jesucristo. So, nung gabing yon, isa itong napaka-importanting conversation na dapat maintindihan natin. O kung hindi man natin maintindihan, lahat ng mga sasabihin ko sa inyo, nawa sa biyaya at habag ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng banal na spirito ay ipaintindi ito sa inyo, itong katotohanan na maririnig natin sa araw na ito. So, ano nga ba talaga ang totoong meaning ng pagiging born again? So, meron na akong mga katanungan na sinabi sa inyo na maaring mga katanungan din na nasa isip ninyo. So, ano nga ba ang totoong meaning ng pagiging born again? So, dito sa conversation ni Lord Jesus at ni Nicodemus, sabi ni Lord Jesus, sagot niya kay Nicodemus, "Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God." So, meron pang isang meaning yung again doon. Kasi ang Greek word doon is anothen. Meaning to say, isang meaning niya ay again. So, kung pagdudutin mo, born again. At ang isang meaning pa nito ay from above. So, kung ako, isasalin ko ulit ito sa translation, gagawin ko siyang except a man be born from above, he cannot see the kingdom of God. So, ngayon, bibigyan ko ito ng linaw. Ano bang ibig sabihin ng born from above? So, yung response nga dito ni Nicodemus kay Lord Jesus ay how can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? So, ang sagot po doon sa tanong ni Nicodemus na malinaw na hindi. So, hindi ka na pwedeng ibalik sa sinapupunan ng iyong nanay para ipanganak na muli. So, hindi yun ang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo. At, halimbawa, matanda ka na, narinig mo ang mensaheng ito, at paano ka ngayon kung patay na ang iyong nanay, so hindi ka na magiging born again. So, hindi rin yun ang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo with regards doon sa being born again or being born from above. So, at sumagot ulit ang Panginoong Jesucristo kay Nicodemus, "Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God." So, yung una, except a man be born from above, he cannot see the kingdom of God. Sabi ng Panginoong Jesucristo. Ang pangalawang response ni Lord Jesus, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, ngayon, iba na ang
sinasabi ng Panginoong Kristo. Yung una, seeing the kingdom of God. Pangalawa is yung entering into the kingdom of God. So, yung born from above, nagkaroon ngayon ng kalinawan doon sa pangalawang sagot ni Lord Jesus kay Nicodemus. So, paano ba nga ba tayong ipapanganak na muli sa itaas? Being born from above. Paano ba yun nangyayari? So, hindi po yun magagawa ng kapangyarihan sa pamamagitan sa kapangyarihan ng tao or sa kagustuhan ng tao. Kasi, yun nga, ang example nga nito, nung ipinanganak tayo dito sa mundo, wala naman tayong kinalaman. At wala pa tayong kamuwang-muwang noon. Ipinanganak tayo dito sa Pilipinas, sa gantong magulang. For example, ako, pinanganak dito sa gantong pamilya, Masarate. So, wala akong contribution doon sa physical kong kapanganakan. So, ganun din. Kung wala tayong contribution or wala tayong nagawa nung tayo ipinanganak dito sa mundo, how much more pa na ipanganak tayong muli sa itaas, sabi ng Panginoong Kristo. So, decision ba natin yon or hindi? I believe ang sagot, hindi. So, kailangan muna nating ipanganak muli sa itaas sa pamamagitan ng banal na spirito. So, para makita natin ang kaharian ng Diyos at makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. So, hindi po yun magagawa ng isang desisyon ng tao. Hindi rin yun dahil sa ipinanganak ka sa born-again Christian family. Ibig sabihin, ipinanganak ka ng muli sa spirito. So, at hindi ibig sabihin na sumasama ka sa isang grupo, ay yun ang naging reason na ikaw ay naging born again nga. So, ituloy natin ang sinabi ng Panginoong Kristo. Kung yung sinasabi ni Nicodemus na, how can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? So, kung yun ang tanong ni Nicodemo kay Jesus, at ang sagot ng Panginoong Kristo ay, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of heaven. So ngayon sabi ni Lord Jesus, that which is born of flesh is flesh. So kahit ipanganak kang muli, kung mangyari man yon na matanda ka na nilagay ko ulit sa sinapupunan ng iyong nanay, kung buhay pa siya, at ipanganak kang muli, laman ka pa rin. So that which is born of flesh is flesh. And sabi ng Panginoong Kristo, and that which is born of the Spirit is Spirit. So, yun ang sinasabi dito ng Panginoong Kristo na kailangan natin ipanganak muli sa itaas sa pamamagitan ng banal na Spirito o ng Holy Spirit, ni Holy Spirit. Kasi, dapat para makita natin ang kaharian ng Diyos at makapasok tayo sa kaharian ng Diyos, kailangan natin magkaroon ng spiritual birth or pwede ba natin sabihin spiritual rebirth. So nung si Adam nagkasala, okay, so nag-disobey siya sa commandment ng Panginoon sa Genesis chapter 3. So makikita natin doon na nagkaroon ng separation, and sabi ng Panginoon doon, pag hindi mo sinunod ang kautusan ko, mamamatay ka. So, hindi namatay si Adan nung panahon na yon physically. Namatay siya spiritually. Kasi nung sa chapter 2, nung create ni Lord si Adam from the dust, so the Holy Spirit breathed on him the breath of life and he became a living soul. So, ngayon, nung nagkasala si Adan, namatay yung kanyang kaluluwa. So, ngayon, sabi ng Panginoong Kristo kay Nicodemo, that which is born of flesh is flesh. So, sa laman pa rin, kahit ipanganak kang muli ng iyong nanay, ng ating nanay, tayo ipanganak muli, nasa laman pa rin tayo. So, hindi pa rin natin makikita ang kaharian ng Diyos at hindi rin tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi, kailangan natin ipanganak muli ng banal na spirito sa itaas or ng banal na spirito na galing sa itaas. So, yun ang gustong sabihin, ibig sabihin ng
pagiging born again. Hindi iyon desisyon natin. Hindi iyon desisyon ng tao. Kasi yung binanggit ng Panginoong ng testimony also ni John, yung nagsulat ng Gospel of John, sabi niya doon sa chapter 1, He came unto His own, and His own received Him not. Verse 12 ng chapter 1, But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So yun, hindi ibig sabihin na tinanggap natin ang Panginoon or naniwala tayo sa Kanyang pangalan, nanampalataya tayo sa pangalan, ay born again na tayo. Bago mangyari yon, kailangan muna natin magkaroon ng kapanganakan sa pamamagitan ng banal na spirito o bagong kapanganakan sa pamamagitan ng banal na spirito ng Diyos. So, hindi dahil sa desisyon natin o hindi dahil sa kabilang tayo sa isang grupo na nagtitipon ay naging born again ka na or pinanganak tayo sa ating pamilya na born again na ay ibig sabihin born again na rin tayo. So, sabi ng Panginoong Kristo, kailangan natin magkaroon ng kapanganakan muli sa spirito para magiging tayong espiritu. So, spirit. Okay? So, that which is born of flesh is flesh. That which is born of the spirit is spirit. Kaya sinabi ng Panginoong Kristo dito, Marvel not that I said unto thee, ye must be born again. So, walang exemption. Kung gusto nyong makita ang kaharian ng Diyos, kung gusto nyong makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangan nating ma-born again. So, ye must be born again. Ang must na word is very strong. So, walang exception. Gusto mong makapasok, gusto mong sumunod, gusto mong sumamba sa Diyos, kailangan mong ma-born again or magkaroon ng born from above na experience sa pamamagitan ng banal na spirito. At sinabi nga rito ng Panginoong Kristo, the wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. So, hindi naman natin alam talaga kasi ang desisyon hindi sa atin. Ang desisyon na ipanganak tayong muli ay sa Diyos lamang. So, ibig sabihin, ang example niyan is si Lydia sa Book of Acts. Nung nakapakinig siya ng salita ng Panginoon patungkol sa Panginoong Kristo, ang Panginoon mismo ang nagbukas ng kanyang puso para maintindihan niya at tanggapin niya ang gospel ng Panginoong Kristo. So, hindi yon dahil nagdesisyon siya. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso. So, ganun din tayo sa ating buhay unless na magkaroon tayo ng personal encounter at experience ng sinasabi ng Panginoong Kristo kapanganakan muli sa itaas, ay hindi rin tayo anumang gawin natin, hindi natin makikita, maiintindihan kung ano ang patungkol sa kaharian ng Diyos at hindi rin tayo makakapasok sa kanyang kaharian. Ano man ang gawin natin, umattend man tayo sa kung ano-anong gawain sa isang iglesia, gawin man natin kung ano-anong ritual, walang mangyayari sa ganong kaparaanan. Pananatiling nasa laman tayo at laman pa rin tayo. At hindi natin makikita ang kaharian ng Diyos at hindi rin tayo makakapasok doon. So, ang totoong meaning ng pagiging born again ay ang gawa ng Diyos sa buhay natin. Ang gagawin niyang ipaintindi sa atin kung sino talaga ang Panginoong Kristo, ano ang meaning ng kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo para sa atin, para sa kasalanan natin. Kasi kung hindi tayo ipanganak muli ng banal na spirito sa itaas, okay, hindi natin
tatanggapin kahit itong sinasabi ko sa inyo, hindi po ninyo ito maintindihan. Kasi naniniwala ako na itong conversation ni Lord Jesus kay Nicodemus, hindi ito talaga maiintindihan ng intellectual na utak natin. So, kumbaga, masasabi ko na this is meant to be experienced. Hindi siya maiintindihan ng utak ng tao. Hindi ito kayang arokin ng karunungan ng tao. So, ang makakagawa lang ng kapanganakang muli ng banal na spirito na galing sa itaas sa isang tao para maging spiritual siyang tao o nilalang ay sa pamamagitan lamang ng banal na spirito ng Diyos. Hindi ito sa pamamagitan ng desisyon natin. Hindi po. Hindi ito sa pamamagitan ng pagsama natin sa kung ano-anong gawain. Nandiyan tayo sa church every Sunday. Hindi yon ang magbibigay sa atin ng kapanganakan muli sa itaas. Ang salvation at ang pagiging born again ay gawa lamang ng Diyos. Ng Diyos Ama, ng Diyos Anak at ng Diyos Espiritu Santo. So, walang ibang makakagawa na tayo'y magkaroon ng born again experience kundi sa pamamagitan lamang ng banal na spirito. Kaya ito, sana makatulong ito sa bawat isa sa atin na kung tayo ay magkaroon ng personal encounter sa gawain ng banal na spirito sa ating buhay, ay naniniwala akong magkakaroon tayo ng born again experience, okay, sa pamamagitan ng gawa ng banal na spirito sa buhay natin. Hindi dahil nag-decide tayo, mga kaibigan, mga tagapakinig, tagapanood. Hindi dahil sa nagdesisyon tayo sa punto ng buhay natin. Kasi ini-illustrate ko lang ito na ganito. Pag tayo ay wala pa sa Panginoong Jesucristo, tayo ay patay. Malinaw po yun. We are dead in sins and trespasses. So, yun ang estado natin. Kaya sinabi dito ng Panginoong Jesucristo later on sa chapter 3 na he that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already. So, nandoon tayo sa study na tayo ay condemned na, nahusgahan na tayo, at tayo ay condemned. Kaya, kung nasa state tayo ng condemnation at wala tayong kapanganakan muli sa banal na spirito at hindi tayo nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, okay? Pag namatay tayo, diretso lang tayo sa impyerno niyan. Wala nang iba tayong pupuntahan kundi doon lang. Kasi nandun tayo sa state ng condemnation. Guilty tayo sa lahat ng mga kasalanan na nagawa natin laban sa Diyos. So, yun lang. Yun po ang katotohanan nun. Kaya, dapat magkaroon tayo nitong born again experience. Okay? Para makapasok tayo at makita natin ang kaharian ng Diyos. Again, hindi ito dahil sa desisyon natin, hindi ito dahil kabilang tayo sa ganitong grupo. Okay, so walang maibibigay sa atin o may dudulot sa atin ng kabutihan yon, kundi ang magkaroon tayo ng personal na experience sa sinasabi ng Panginoong Jesucristo na except a man be born from above by the Holy Spirit, we cannot see, we cannot enter into the kingdom of God. Yun po ang totoong meaning ng pagiging born again. Ipanganak tayong muli ng banal na spirito ng Diyos na galing sa itaas. So yun ang from above. Hindi natin yon pwedeng pilitin. Hindi natin yon pwedeng ipilit sa kung sino man. Okay, so kailangan nilang magkaroon mismo ng personal na experience at encounter sa gawa at trabaho ng banal na spirito ng Diyos. Kaya ang maipapayo ko sa inyo, sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng video na to, pumunta kayo, dumulog kayo sa Panginoon at manalangin kayo na, Panginoon, nais kong magkaroon ng ganitong born again experience na galing sa banal na spirito para makita ko ang iyong kaharian at makapasok rin ako sa iyong kaharian pagdating ng araw.
So, yun lang ang maipapayo ko sa inyo. Kayo ay lumapit. Hindi madamot ang Diyos para ipagkait sa inyo ang pagiging isang born again, born from above na taong naging spiritual. Okay? Na makakapanampalataya, makakasamba sa Panginoong Kristo, sa Diyos Amang nasa langit. Okay, gawa lang ito ng Diyos at gawa ito na mismo lang ng banal na spirito sa buhay ng isang tao para makita niya at makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. So, okay, iiwanan ko kayo ay pagkakatiwala ko kayo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin na ipapanalangin ko sa ngayon. Amang nasa langit, sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus, patuloy po akong nagpapasalamat sa lahat ng mga nakapakinig at nakapanood ng video na ito. Dalangin ko, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, sila rin ay bigyan nyo ng pagkakataon na maging isang born again sa pamamagitan ng iyong banal na spirito. Ipagkaloob nyo po ang biyayang ito na sila ay palapitin mo sa iyong anak na si Jesus upang sa pamamagitan ng born again ng banal na spirito sa kanila ay magkaroon sila ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo na namatay para sa aming mga kasalanan, na lahat ng mga palalapitin mo sa Panginoong Jesucristo ay hindi na mawawala sa Kanya. Kaya tulungan mo na sino man ang lalapit sa inyo, nasabag ng banal na spirito, palapitin mo siya, cause mo siya na maging isang born again para makita niya ang kaharian mo at ang kaharian ng Panginoong Jesucristo at sila ay makapasok rin sa kaharian mo ito pagdating ng araw. Salamat po at nawa makatulong ang mensaheng ito sa bawat isang nakikinig at nanais na magkaroon ng born again experience. Totoong born again experience upang makita nila ang kaharian mo at makapasok sila sa kaharian mo. Salamat po. Ito po ang aking dalangin sa iyo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng nanood at nakinig. Magandang araw ulit at sa muli nating pagkikita. God bless you po.